May kasabihan ho sa salitang Ingles, haste makes waste. Anong ibig sabihin noon? Pag ikay nagmamadali, kapag ikay laging nagmamadali, you're bound to commit mistakes. Kapag ikay nagbukas agad ng iyong bibig, may masasabi ka na kung minsan hindi tutugma, masisirang relasyon. Kapag ikay agad mabilis sa iyong bunganga na hindi mo pinag-iisipan ang iyong sinasabi at hindi ka nag-iisip muna kung anong magiging epekto ng iyong sinasabi at makakasira sa inyong pagkakaibigan. Kapag hindi, medyo magkakaroon ho ng lamig sa parteng yung sinasabing dati ay there's a very warm friendship. Hindi ho ba? So para doon ho sa ibang mainipin na talagang gusto agad, hindi pa nga nakakaupo, hindi pa nag-uumpisa, marami ng kiyaw-kiyaw. Ayan, tuloy nangyayari. Ayan, nakita nyo? Over the weekend, mga kapatid, alam niyo man ho kasi, tayo ho'y nagbabasa ng balita at sinusubaybayan ho natin ng mga development. Kaya ho tayo nagsasalita ng look at what happened sa Davao. Hindi ho ba ang hinilot ho ng mga tao ni Digong sa pamamagitan ho ni Peter Lavinia? And ganoon din ho, na, kasi nga ho, hindi ho mahirap hagilapin ho si Digong, si Duterte. Gawa nga ho ng dami ho, 4,000 visitors all wanted to see him. Paano mo matatapos yan? Unless kung stadium yan, may mga numbers kayo. Hindi. May kanya-kanya mga venues. Kaya yun ang ibang mga kaibigan na malapit, nagmaktol, nagtambo, ayan tuloy. Alam niyo ba, yung dina-employ ho ng mga tao ni Duterte, na sinasabi, hindi namin layunin na medyo magtatampong iba dyan at may parang lumabas na dati all access, all of a sudden nahirapan. Understand that. Siyempre, nagkaroon din ng pagbabago all of a sudden kahit na ho yung mga tao ni Digong sa Davao. Nahirapan ho, they were so overwhelmed sa dami ho ng mga tao, well-wishers, iba naman naghaharap ng trabaho, iba naman nagsusumipsip. Sabihin na ho natin, lahat na nandiyan na ho eh. Kaya yung mga regular guys na talagang kaibigan mo, nagkaroon ka ng problema. Sabi ho nitong si Digong, I'm sorry, my loyalty to my friends and where my loyalty to my country begins. Bakit niya ho nasabi yan? Over the weekend, mga kapatid, itong spokesperson ho ni Pastor Kibuloy na pangalan ay Mike Abe. I know this guy. But nagsalita ho siya kasi sa all over the newspaper na parang nagtatampo itong si Kibuloy, Pastor Kibuloy, na hindi niya nakakausap si Duterte. Dahil all access nga siya, tumulong din siya, agresibong pagtulong niya sa pagkampanya. Kaya lang, siyempre, alam niyo ho kasi, nagsalita na parang, ganun nga, na parang nahirapan na, hindi na mahagilap, ay may mga taong parang medyo, ay humaharang dyan, may cordon sanitaire. The word is cordon sanitaire. Ibig sabihin, sinasala muna yung mga dating all access, all of a sudden, ganyan. Alam niyo po, ang isang mensahero ay mensahero lamang. Hindi magsasalita yan na walang pahintulot sa kanyang pinagsisilbihan na amo o principal kung saan nare-representa niya being a spokesperson. Si Mike Abe. Kaya, siyempre, nagsalita, although here comes to the rescue, yung mga spokesperson ni Duterte na hindi naman namin talagang intended na ganyan yan. Parang ang dating ho kasi parang may utang na loob agad eh. Para bang, sino ba naman kayo? Parang konsultahin na dapat makita. Maintindihan nyo naman siguro sa daming tao dyan sa Davao. Di ba? And I'm speaking across the board. You know, Ben Tulfo will always be a Ben Tulfo. I don't care who's gonna get hit. As long as there's truth to what I say, nothing personal. Kaya kung kayo magsasalita na para kayo nagmamaktol, para kayo ano sinabi ng Duterte? I'm speaking directly doon sa spokesperson na hindi pa nga spokesperson nagsasalita. Mensahero lang yung Digong. Nagsasalita si Mike Abe. Nasabi niya na ngayon. Now ngayon, it's too decent and courteous na siguro through media nagsalita rin si Digong para sabihin, hey, listen, una sa lahat, hinalal ho si Digong ng taong bayan at yung paghalal sa kanyang pagka-presidente, hindi ho partnership, wala hong bakas.
He is accountable. May pananagutan siya sa taong bayan ang pagiging incoming president. At hindi hinalal kung sino yung mga nasa paligid na para mga surot na bumubulong, bulong, although marami dyan. Kaya lang naging, eto ho, you don't shoot the messenger. Mensahero lang yan eh. Indirectly, direct hit ho yan doon ho sa, kay indirectly, doon ho yan kay Kibuloy from Duterte. Directly doon sa spokesperson ni Kibuloy, si Mike Abe. And Mike Abe is doing a good job for his principal or kanyang being a spokesperson, in this case, si Kibuloy. And Duterte, since nagsalita naman si Mike Abe sa media rin sinabi ngayon, this is for you. And indirectly, para doon kay Kibuloy, I'm sorry, my loyalty to my friends and where my loyalty to my country begins. Naloko na, derecho. Pero sinabi niya, it's not intended for Pastor Kibuloy, but it's intended for the spokesperson. Hindi naman siguro magsasalita, bubularas ng bibig si Mike Abe kung wala namang basbas yan dun sa kanyang principal. The point really is, haste make waste. Haste makes waste. It's too early to talk. Masyadong maaga pa, hindi pa nakakaupo eh. Take your time. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. And you will get that fresh air in your mind. And there will be circulation in your blood with oxygen. So you don't have to say anything. And be patient. Patience is the word. Kaya marami humainipin eh. Ano ba? Kung minsan sa sobrang inip nila, ayan, nag-aaway-aaway na tuloy. Yung iba, atat na atat, hindi makapag-antay. Folks with different strokes. That's what we see. So ano ho nangyari dito mga bossing? I hope na hindi ho masira ang pagkakaibigan ho ni Digong pati doon sa kay Pastor Kibuloy, which I believe na tumulong din naman sa kanya. Kaya lang, it's direct hit doon sa spokesperson na si Mike Abe, indirectly kay Kibuloy. And that's it. And another thing, yun ho eh. Kaya sabi ko, marami ho talagang nagsasalita agad kahit sa media. It's okay to talk, but okay lang ho yung magsalita kayo. Huwag naman ho yung talagang pinangungunahan. Hindi pa nga nakakaupo eh. Kumbaga para sa akin, sige, take your time, incoming President Duterte, to organize and make sure pinagkakatiwalaan mo yung mga tao mo rin.